Bakit ang World War III ay hindi mangyayari sa paraang inaasahan natin? Masyado nang konektado ang mundo, masyadong dependent sa bawat isa. Kaya maraming bansa ang pipiliing magtulungan imbes na sirain ang isa't isa. Pero kung talagang pumutok ang digmaan, may mga alyansang masisira at may mga alyansang di natin inaasahang mabubuo. Magbabago ang mapa ng kapangyarihan ng mundo sa isang iglap, hinuhubog ng desperasyon, survival at oportunidad. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito magiging simpleng Team A versus Team B, US versus China, West versus East. Kung magsisimula ang World War III, hindi ito magiging tulad ng mga nakaraang digmaan. Walang malinaw na linya, walang formal na deklarasyon. Magsisimula ito sa kalituhan, sa mga lider na nagdududa kung mapagkakatiwalaan pa nila ang mga kakampi nila noon. At kapag may unang nagpaputok, doon natin malalaman ang masakit na katotohanan. Ang mga alyansang inaakala nating matatag, sila pa ang posibleng magkabanggaan. Sa mga lumang history book, simple ang pagkakalahad, allies laban sa Axis, NATO laban sa Warsaw Pact, demokrasya laban sa diktadura. Parang dalawang magkahiwalay na mundo, may malinaw na linya sa gitna. Ngunit sa 21st century, halos lahat ng linya ay nabura na. Ngayon, strategic ambiguity na ang patakaran. Ang mga bansa ay nakikipag-trade sa tinuturing nilang banta, bumibili ng weapons sa mga dating kaaway, at naghahanda ng Plan B sa likod ng bawat alyansa as if loyalty is now a negotiable investment. Kung sasabog ang World War III ngayon, hindi lang ito mangwawasak ng mga bansa. Maaari nitong muling iugnay ang mga bansa sa paraang hindi natin inaasahan. Posibleng magbago ang hugis ng mga alyansa, hindi dahil gusto ng mga bansa, kundi dahil wala silang choice, kundi mag-adjust para mag-survive. Para maintindihan kung bakit ganito kabigat ang posibilidad ngayon, kailangan nating balikan ang nakaraan. Noong 1914, matagal nang nakalatag ang kapalaran ng mundo bago pa man mabaril si Archduke Franz Ferdinand. Ang assassination na iyon ay trigger lang ng World War I. Ang totoong dahilan ay ang mga treaties at kasunduang pinirmahan, dekada bago ang insidente, mga pangakong nagsasabing, kapag ginalaw ang isa, lulusob ang alyansa. Germany para sa Austria, Russia para sa Serbia, France para sa Russia, Britain para sa Belgium. Ibig sabihin, kahit hindi sila handa, kahit hindi nila personal na pinili ang giyera, obligado silang tumulong. Parang domino na pinagpatong-patong ng mga ninuno nila. Isang tulak lang, gagalaw ang lahat. Sa loob ng 37 araw, matapos ang insidente, kumalat ang apoy hanggang maging isang pandaigdigang digmaan. Ang mga lider ay sumunod sa mga papeles na nilagdaan ng kanilang mga ninuno. At noong naunawaan nila ang tunay na halaga ng mga kasunduang iyon, hindi na sila makakaatras. Milyon-milyong buhay na ang nakataya. Ngayon, pumunta tayo sa Korea noong 1950, isang sitwasyon na pwedeng naging dahilan ng pagputok ng World War III. Nagsimula ang lahat ng lusubin ng North Korea, ang South Korea, para pag-isahin ang peninsula sa ilalim ng komunismo. Mabilis ang pag-usad, halos bumagsak ang Seoul sa loob ng ilang araw. Agad namang sumagot ang Estados Unidos at United Nations. Pinadala ang mga sundalo para pigilan ang paglaganap ng impluensya ng komunismo sa Asia. Pero kahit gaano kalaki ang tensyon, hindi ito umabot sa global war. Hindi dahil maliit ang gulo, kundi dahil walang kasiguraduhan kung hanggang saan ang kaya ng bawat bansa, at nag-iingat din ang mga ito. Ang Soviet Union ay nandoon ngunit palihim lang, nagbibigay ng sandata, piloto at payo, pero ayaw umamin para hindi mapilitan ang US na gumanti ng direkta. Ang China ay nag-aalinlangan, nakabantay sa border, nagpadala ng mga sundalo, pero hindi nagdeklara ng totoong pakikidigma dahil hindi nila alam kung gaganti ba ang Amerika gamit ang nuclear weapons. At ang US, kahit hawak ang pinakamatinding sandata sa mundo, pinili na huwag gamitin dahil takot na baka kapag nagpakawala sila ng isa, magpapakawala ang iba. At sa pagkakataong iyon, hindi lakas ang nagligtas sa mundo, kundi pag-aalinlangan, kalituhan, kaba, takot sa posibleng kapalit ng isang maling desisyon. Ang pag-aatubili mismo ang pumigil sa pagputok ng ikatlong digmaang pandaigdig. Pero sa panahon ngayon, iba na ang takbo ng mundo. Mas mabilis ang escalation, mas malalim ang stakes, mas marupok ang tiwala ng mga bansa. Kung ang digmaan ay sumiklab bukas, obvious kung sino ang unang gagalaw. NATO, US, UK, Canada, France, Germany, halos buong Europe, kasama ang Japan,
South Korea at Australia. Sa papel, parang imposibleng matalo. $45 trillion na pinagsamang GDP, pinakamalakas na logistics network at pinakamaraming aircraft carrier. Pero sa likod ng lakas na ito, may mga agenda na hindi magkakatugma. Ang US ay pagod na sa papel na global policeman. Ang Germany ay muling nagpapalakas ng militar na maraming taon ang kulang sa pondo. Ang France ay may sariling direksyon. Ang Turkey ay bumili ng Russian missiles habang may American nuclear weapons sa base nila. Ito ang problema sa isang alyansa na inaakalang solid. Sa panahon ng tunay na krisis, hindi sigurado kung pare-pareho pa rin ba ang kanilang direksyon. Sa kabilang panig, hindi rin perpekto. Ang Russia at China, tinatawag ang relasyon nila na friendship without limits. Pero wala itong malinaw na kasunduan. Walang mutual defense clause. Ang Iran ay may ambisyon na regional, nakadepende sa proxies at oil leverage. Ang North Korea ay unpredictable at handang magpakawala ng missile para lamang magpadala ng mensahe. Hindi ito tunay na bloc, ito ay coalition of convenience. Magkakaiba ang ambisyon, pero iisa ang ayaw. Ang status quo na dominated ng West. Sa giyera, minsan sapat na ang shared enemy para magtulungan kahit hindi nagtitiwala ng buo sa isa't isa. Ngunit ang pinakaimportanteng grupo sa digmaan ay yung mga bansang nasa gitna. Hindi sila pumipili ng panig, pero kaya nilang baliktarin ang direksyon ng giyera. Una dito ay ang India. Sentro ng uncertainty, bumibili ng murang langis sa Russia. May joint military drills kasama ang US. May tensyon sa China, pero umaasa sa Western trade para sa ekonomiya. Survival ang basehan ng galaw nila, hindi political alignment. Kung pumili sila ng panig o manatiling neutral, apektado agad ang shipping lanes at global market. Punta naman tayo sa Saudi Arabia, ang bansang may kapangyarihang hindi nasusukat sa laki ng hukbo, kundi sa oil output. Sa panahon ng giyera, ang kontrol sa presyo ng langis ay parang switch, isang pindot lang, at kaya nitong magpabagsak ng ekonomiya ng kahit sinong kalaban. At mula sa gitnang silangan, lilipat tayo sa isa pang rehiyon na tahimik pero kritikal, South America. Dito papasok ang Brazil. Ito ang resource giant na pwedeng magbago ng dynamics ng isang global conflict. Hawak nila ang Amazon Basin, ang pinakamalaking freshwater system sa mundo. Ang Amazon River lamang ay naglalabas ng nasa 15 hanggang 20% ng lahat ng freshwater na dumadaloy patungo sa dagat. Pinakamalaki sa planeta. Kasama pa ang matinding agricultural output, minerals, at strategic na lokasyon sa South America. BRICS member sila kasama ang Russia, China, at India, pero malaki rin ang koneksyon nila sa Western trade at technology. Sa madaling salita, hindi sila obligado pumili ng panig at kung pipili man sila, hindi iyon base sa ideolohiya o loyalty, kundi sa survival at national interest. At mula sa Brazil, bababa tayo sa Bolivia, isang bansang hindi superpower pero may hawak ng napakalaking lithium deposits. Pagkatapos, tumawid tayo sa Africa kung saan naroon ang DR Congo na may humigit kumulang 70% ng cobalt supply ng mundo. Lithium at cobalt, ito ang mga mineral na nagpapatakbo ng makabagong military technology mula sa batteries ng drones at armored vehicles hanggang communication systems at logistics equipment. Hindi sila superpower sa military, pero sila ang may hawak ng mga piyesang nagpapatakbo ng makinarya ng gera. Kapag nag-escalate ang tensyon, magsisimula ng gumalaw ang mundo. NATO, maghahanda. Russia, magpapalakas ng depensa sa Eastern Europe. China, tatawag ng restraint pero magpapalawak ng drill sa Taiwan Strait. Saudi, kakausap sa Washington at Beijing. India, mag-aanunsyo ng neutrality. Iran, mag-a-activate ng proxies. North Korea, magpapakawala ng test missile. Walang malinaw na linya. Ang mundo ay parang chessboard na lahat ng piraso ay pwedeng magpalit ng value, depende sa galaw ng iba. Hindi ito simpleng Team Blue versus Team Red. Ito ay mundo kung saan ang bawat galaw ay may katumbas na presyo at ang pinakamalaking kalamangan ay ang kakayahang mag-adjust. At dito papasok ang malaking pagbabago sa nature ng digmaan. Hindi na ito tungkol sa pagkuha ng teritoryo. Ito ay tungkol sa pagkuha ng access. Access sa semiconductors ng Taiwan, shipping lanes ng South China Sea, rare earth minerals ng Africa, tubig at agrikultura ng South America, at oil routes ng Middle East. Ang mga bansang kumokontrol dito
ay post-war kingmakers. Hindi dahil sa lakas ng kanilang militar, kundi dahil sa hawak nilang supply. Sa ganitong sistema, ang panalo ay relative. Posibleng may bansang manalo sa battlefield pero matalo sa ekonomiya. Pwedeng lumaki ang teritoryo pero bumagsak ang currency. Maaari kang magdikta ng kapangyarihan sa isang rehiyon pero mawalan ng akses sa teknolohiya na magtutulak sa susunod na henerasyon ng sandata. Ang modernong gera ay parang laro ng musical chairs na walang sapat na upuan. Hindi tungkol sa sino ang pinaka-agresibo, kundi sino ang pinakamarunong pumwesto. At kung matapos man ang digmaan, ang mundo ay maaaring pumasok sa totoong multipolarity, isang sistema kung saan walang iisang bansa ang may hawak ng global steering wheel. Kapangyarihan na parang stock market, pabago-bago, depende sa trend, resources, at crisis response. Isang mundong ang impluensya ay hindi basta posisyon na minamana, kundi asset na kailangang patuloy na i-manage. Sa huli, ang tunay na tanong sa World War III ay hindi na sino ang panalo, kundi sino ang natira, sino ang nakapwesto, sino ang may leverage para magsalita. Maaari tayong gumising sa isang mundong ang pinakamalaking sandata ay hindi missile systems, kundi ang kakayahang mag-adjust, makipag-usap at makahanap ng paraan para mabuhay kahit magkaiba ang interes. Sa panahon ng global interdependence, hindi mo kailangan na magustuhan ang isang bansa para kailanganin sila. Kaya, kapag tinanong natin ngayon, what if World War III didn't destroy nations, but brought them together? Ang sagot ay hindi dahil nagbago ang puso ng mga bansa at biglang nagkapatawaran, hindi dahil biglang naging mabait ang mga lider. Dahil sa mundong sobrang konektado, halos bawat bansa ay kailangan ang isa't isa para mag-survive. Kaya kahit sa gitna ng gera, mapipilitang mag-usap ang magkakaaway. Kapag ang laban ay hindi na tungkol sa teritoryo, kundi tungkol sa supply chains, sa semiconductors, sa energy routes, at sa minerals na nasa iba't ibang kontinente, mapipilitan ang mga bansa na magtawid ng tulay kahit hindi sila magkaalyado.